So, ano yung mga nababasa mong comments doon sa may nakakuha ng pictures na nagbabarista ka? Iba-iba yung comments eh. Yung iba mag-iisip yan, naghihirap na ba siya? Exactly. Gusto ko lang din ipaalam sa mga ibang tao na hindi generational wealth yung naiwan ng tatay namin. So, kumusta ang buhay ni Arkin ngayong siya yung nagsasolo na? Walang kotse, nag-LRT lang. Tingin ng mga tao madali lang. Mahirap. Na, uy, artista to dati ah. Tapos ngayon, binibenta na yung mga gamit. Ano ang naiwan pa ni Francis M. para sa kanyang mga anak? At kasama po natin ngayon ang sinasabi nilang Young King. Kasi yung King ay yung icon na si Francis M. Ito naman ang Young Francis M, si Bark o si Arkin Magalona. Hi, Arkin! Opo. Bakit Bark? Sabi Bark is B-A-R-Q. B-A-R-Q. Sabi daw kasi nila, nung bata ako, medyo malakas boses ko madaldal. So, para ako tumatahol na aso. So, yun, tawag sa akin ni Papa Bark. Siyempre, obviously, kaya ako nandito dahil nakutan ako dahil si Arkin nakita ko nag-viral yung kanyang pictures na siya ay nagbabarista. At hindi lang pala pagbabarista ginagawa mo noon, ano? Apo. So, ano pa yung iba mong ginagawa? Kasi nabalitaan ko, nag-BBPO ka din, nag-live selling ka. Yes, pero itong pagbabarista mo, paano nagsimula? Actually, kasi yung owner ng cafe, friend ko, and then tinanong ko siya, pwede ko bang shootan ng music video yung cafe niyo? Sabi niya, pwede naman. Tapos sabi ko, in exchange, tulungan din kita. Pero, hindi lang siya like, tulungan kita sa cafe mo, tapos papa-envy mo ako for free. Hindi. Binayaran ko rin yung location. Kasi syempre, as a business, when you lose customers, you lose money. So yun, I still had to pay for the venue while helping out. Oh, so, hindi pinababayaran naman sa'yo? Hindi Ikaw naman. lang nag-push? Parang hindi ko kayang hindi eh. So, nag-immerse ka as barista? So, Opo. anong pakiramdam? Tingin ng mga tao madali lang. Mahirap. Process talaga. Kailangan mo pag-aralan. Ini-enjoy mo ba? In-enjoy ko. In-enjoy ko lahat ng pinagdadaanan ko kasi parang pini-freestyle ko lang yung life eh. Kung anong mang opportunity, tatry ko. There's a first time for everything. So, ano yung mga nababasa mong comments doon sa may nakakuha ng pictures na nagbabarista ka? Iba-iba yung comments eh. May mga nakita akong actually sinasabi nila, baka ako yung may-ari ng cafe. Especially sa news na lumalabas sa mga, diba? Sa mga contractors. Isipin nila, Nepo. Akala nila ako rin yung may-ari ng cafe. Actually, hindi. Yun, nakakatawa lang din yung perspective ng iba't ibang tao. Pag ganito nagtatrabaho ka, nag-BPO ka, Yes. at nagbabarista ka, so ano yun? Gusto mo nang maging independent? Trying, kasi kaka-move out ko lang this year sa bahay namin sa Antipolo. Kung nasan sila mama, andun din yung bunso kong kapatid, si Clara. Yun, bumukod ako, sabi ko, try ko lang muna. Kailangan ko na rin eh, sa edad ko. Kaka-26 ko lang. Meron pa, nag-sort out ka o nagbabalot ka ng mga shirts Yes. ng papa mo. Well, nagawa ko rin yun. Pero yung live selling na ginagawa ko, yun yung mga pre-loved clothes ko. Sa'yo naman. Sa'yo, akin yung mga lumang clothes ko, sabi ko, dami ko kasing clothes. So, yung mga medyo maganda pa na live selling ko, yung mga hindi na ganun ka ganda ibenta, dinodonate ko na lang. Like, dinodonate sa mga shelters, ganun. Ano mga comments na kukuha mo pag nagla-live selling ka at yung damit mo mismo ang ibinibenta mo? Siyempre, hindi maiwasan yung mga comment na, uy, artista to dati ah. Tapos ngayon, binibenta na yung mga gamit. Parang, iisipin ng mga tao. Yung iba mag-iisip yan, naghihirap na ba siya? Exactly. Meron ganon? Meron ganon. Hindi may iwasan. Pero gusto ko lang din ipaalam sa mga ibang tao na hindi generational wealth yung naiwan ng tatay namin.
kahit na kilala siya sa Pilipinas, kahit na king of hip-hop siya dito, hindi generational wealth yung naiwan niya. Tulad ng mga wealth na na-accumulate ng ibang tao sa gobyerno. Yung mga... Hindi ganun kalaki. Yung talagang nepo babies na... Yun, mga pang-generational yun. Sa amin, hindi. Kailangan pa rin namin mag-take ng mga projects. Kailangan namin paghirapan. Kumbaga. Hindi kayo laki sa luho. Opo. Tsaka, mas satisfying pag tinabaho mo eh. Mas satisfying sa soul para sa akin. Pag tinabaho mo. Tsaka hindi ka naman hindi naman to nepo baby na yung ang tatay contractor o yung kaanak contractor. Kasi, nababalitaan pa namin, nagko-commute ka pa rin hanggang ngayon. Yes. Suki ako ng LRT. Kasi syempre, taga-Antipolo ako. So, pinupuntahan ko nasa metro. Tapos lilipat ako LRT 2 to LRT 1. Minsan nag-MRT ako. Pag kailangan ko pumunta ng mga nasa MRT. Yan. So, anong bati sa'yo ng mga tao kapag nakikilala ka? Di naman ako ganun masyado nakikilala. Siguro nakikilala ako, pero nahiya lang yung iba. Pero usually, nagpapapicture and hindi nila inaakala na makikita nila ako dun. Pero yun, natutuwa din ako kasi natutuwa sila pag humihingi ng picture. And turo sa akin ni mama na parang, if a picture can make their day, pagbigyan mo. Yes. Kasi para sa akin, fulfilling kapag may happiness yung tao eh. When you make them happy, para sa akin, that means a lot. So, may mga bumabati ba sa'yo? Ay, nag-LRT ka rin pala? meron. So, ano sinasagot mo? Sabi ko, thankful nga ako na may LRT eh. Kasi, well, syempre, hindi pa rin ganun kaganda yung public transportation natin. Dapat mas maganda pa actually, especially sa funding na nakukuha. Dapat mas maganda pa yung public transportation natin. Pero sa totoo lang, pwede ka naman magpahatid sa kotse nyo? O ayaw mo lang? Hindi rin eh, kasi wala na rin kaming drivers. Dati may drivers kami, kasi madalas mag-taping dati. Ngayon, wala na masyado nagtitaping sa amin. So, yun. Pag ano lang kami, pag necessary lang, doon lang nagpapaano. Pero since yung mga pinupuntahan ko, mga wants ko lang puntahan. Kasi yung mga pinupuntahan ko, mga events eh. Yung mga events na yun, hindi naman siya necessary. Pero para sa akin, I like to meet new people eh. So, if I want to do it, I have to find my own way to get there. Kaya, yun, buti lang may LRT para nakakapunta ako ng metro galing Antipolo. Yan. So, pila-pila ka? Yung mahabang pila bago makasakay, makabili ng ticket? Siyempre. Kasi, di mo naman may iwasan yun eh. Unless, siguro kung anak ka ng gobyerno dito, anak ka ng kung sino man, may ano ka siguro doon, may special way. Pero ako, wala. Kailangan mong pumila talaga. So, si Arkin ba may hugot doon? Sa mga... Meron kasi actually, recent lang din ako nag-figure out ng mga taxes ko. Kasi taxpayer ako. Matagal na akong taxpayer since bata pa lang nagtatrabaho na ako sa showbiz. Yung mga commercial. Yes. So, matagal na ako nagbabayad ng taxes. So, recently, may accountant kami, kinausap ko. Magkano ba yung taxes ko? So, yun, nalaman ko kung magkano yung binabayad ko sa taxes. Tapos, lahat ng news na lumabas about the ghost projects. Yung flood control. Yun. Siyempre, nakakakulo talaga ng dugo. Pag nalaman mo, yung binabayaran mong taxes, napupunta lang sa wala. Well, napupunta sa bulsa ng iba. So, relate ka sa mga... Very. Nagpo-protesta. Very. So, wala ka naman balak tumakbo? Wala. Hindi rin naman ako qualified eh. Well, maraming hindi qualified na nakaupo. Hindi ko alam kung paano. So, malalaman ba namin isang araw makakagawa na, makakakompose ng kanta si Arkin patungkol sa mga walang silbing taong gobyerno? Yes. Very possible. Kasi yun yung marami na nagtatanong sa akin, bakit hindi mo sundan yung papa mo na gumawa ka ng mga political songs? At that time, few years ago, ang sinasagot ko, hindi ko pa ramdam eh. Gusto ko manggaling talaga sa akin. Pag ginawa ko, hindi yung parang pilit lang na, uy, dahil may ganito si papa, kailangan din gumawa ko ng ganun. Hindi. Hanggat sa hindi ko maramdaman na gumawa ng ganun na kanta, hindi ko talaga gagawin. Kasi hindi na galing sa akin yun eh. So para sa akin, mas genuine yung ganun. Parang nanggaling lang sa iba na parang kailangan mo gumawa ng ganyan. Kaya gagawa ko ng ganyan. Hindi. Kaya thankful ako. Well, hindi rin thankful kasi nakakainis yung ginagawa nila. So in a way, parang build ng fire sa akin na gumawa ng song. Sila nagtutulak sa'yo para... Yes. Para mabilis mong makompose yung song. Yes. Okay, so sa ngayon, hindi ka pa nakakagawa ng song tungkol dun sa medyo may pagka-political. Ano lang nagawa mo ngayon? Marami na akong songs na nalabas, mostly sa SoundCloud ko. Iba-iba yung genre ko. Wala akong stick to one na sound. Whatever I feel like making, I make lang. Pero yung wino-work on ko ngayon, more on hip-hop R&B sounds. Yun.
Like, anong song? Di ba meron ka sa Sony? May palabas ako soon na kanta under Sony kasi kakasign lang ako ng Sony around September. So, anong kanta yung nagawa mo na or yung ilalabas mo? Yung kanta na yun is called Shake That Thing. Shake That Thing, produced by my good friend Kylo. Yung MV ko was produced by 50 Club, which is yung production team ni Alison Shore. Yun, thank you for the wonderful MV. Yun, out now. O, out now sa Spotify? Everywhere. Everywhere. Spotify, YouTube, Wow. Apple Music. Itong tinatahak mo parang yung tinahak din ni Elmo, at lalo na syempre galing sa daddy mo. So, how you wish buhay si papa mo para papanood niya si Arkin? Super. Pero ang naisip ko rin recently, kung buhay pa yung tatay ko, pag narinig niya yung music ko, sabihin niya, "Sus! Wala naman yun eh." Kasi ang tingin ng papa namin, siya yung king, di ba? Hindi niya pwedeng i-ano. So, parang iisipin ko, parang may competition pa rin siya. So, yan, natutuwa rin ako na parang pag buhay siya, ganun nga yung may isip niya na parang, "Whoosh! Wala yan." Pero syempre, ano lang niya, parang loving way niya of saying na, "Wow, I'm so proud of you." Ganun siya. Playful yung dad namin. Are you aware na isang icon ng papa mo? Yes. Actually, aware pa ako even nung bata ako. Kasi nakikita ko na siya sa TV eh. Siyempre, as a kid, pag may nakita kang tao sa TV, parang ano na eh, wow! You're on TV, national TV. Tapos, when he passed away, para talagang yung as perspective of an 8-year-old self ko, nung 8 years old ako, yung perspective ko, wow, parang tumigil yung Pilipinas. Parang ang tahimik. Nung namatay yung papa ko. So, dun ko na ano yung, na-realize talaga yung pagka-legendary status niya. Na everyone talaga stopped when he passed away. Buhay pa raw yung banda ng daddy mo? Yes, Hardware Tumutugtog Syndrome. pa rin? Yes. Oh. Actually, tumutugtog sila with my brother Elmo nung nag-Freeman Legacy Tour. Kasi yung Freeman na album ng papa ko, yung baby na nandun sa picture ng cover, si Elmo yun. And 30th year ng Freeman this year, 2025. So, nag-tour sila sa iba't ibang lugar. Most famously, or most known siguro sa 19 East. Doon sila. Nag-show rin sila with our Ate Sab's smallest boy, si Vito. Yon, nasa stage. Kumakanta. Kanta ng papa namin. Amazing lang na kinakanta ng pinakabatang... Yung apo. Yes, yung apo. Ang kumakanta ng kanta ng papa lolo na. niya. Yes. Oh. Parang sayang lang din na hindi naabutan ni Papa. Pero I'm sure he's proud watching over all of us. So, nawala yung papa mo, ang pumalit si Elmo bilang siya yung lead vocalist ng banda ng papa mo. Yes. Yun ang nangyari. No? And ikaw, meron ka ring banda. Wala. Ano, more of solo act. Pero tumutulong rin ako minsan sa tour nila Elmo. Kunyari, pag nandun ako sa venue, minsan tumutulong ako pag-perform. Kasi syempre, alam ko rin yung mga kanta ng papa ko. So, actually, may isang show na nawalan na yung voice ni Elmo kasi nag-back-to-back show siya. So, nung second day, nawala na talaga yung boses niya. Sobrang hirap siya. Buti lang andun ako. Sabi ko, "Ma'am, okay lang ba? Tulungan ako si Elmo." Go! Tapos yun, natuwa yung mga tao. Pumunta ako. Sabi ko, tulungan ko muna yung kapatid ko, guys. Kasi wala na siyang boses. So yun, sobrang natuwa yung mga tao na ganun kalakas yung bond namin na magkakapatid na kung hindi kaya ng isa, marami pa kami dyan. Tutulungan lang kami. Nararamdaman mo ba, Arkin, na parang wala na yung papa mo pero parang buhay pa rin siya? Yes, very much so. Kasi ang dami pa rin tagahanga niya eh. Ang daming nakakamiss talaga sa kanya. Ang daming naiwan na butas sa puso ng ibang Pinoy kung nasan dapat si Papa. And happy ako na kami yung nagiging extension niya. So super fulfilling na natutuwa sila na nakikita yung anak niya kinakanta yung mga obra niya. Siyempre, tatanong nila, so si Kiko, bukod sa buhay ang alaala ni Kiko through you, sa mga anak niya, di ba? Siyempre, tatanong nila kung ano ang naiwan pa ni Francis M. para sa kanyang mga anak. Well, para sa akin yung yung mga values na in-instill niya sa aming mga magkakapatid. Parang kahit sinong tanongin mo sa amin or kahit sinong kausapin mo sa amin, usually sabihin nila na parang, "Wow, sobrang humble nito. Sobrang bait." Normal lang naman para sa amin kasi syempre, yun yung tinuro sa amin ng parents namin eh. To be kind to one another, to be respectful. Yun, para sa akin normal lang. Pero para sa iba na parang, wow, super humble. Nakakatuwa rin. Pero at the same time, sana maging norm din sa ibang tao to be kind, respectful to one another. Kasi in the end, tayo lang din naman magtutulungan against a greater cause, which is corruption. So, na-imagine mo na ba kung ano ang pwedeng maging contribution ni Francis M. sa mga nagaganap na corruption ngayon? Ano kaya yung pwede niyang yung magmamarka sa isang Francis M. Ayaw to ng tatay ko, kaya ito feeling ko gagawin niya. Siguro, ang masasabi ko dun is
yung pag-perform namin ng mga political songs niya tulad ng 1-800-96. Marami pa kasing nasa generation ko na hindi pa narinig yung mga ibang kanta ni Francis M. Para sa akin, yung ibang kanta niya nakakatulong sa pagiging patriotic sa sarili mong bansa. So, yung naisip ko, sana pag pinu-perform namin yung mga political songs niya, maisip ng mga kabataan na ipaglaban yung motherland. Kasi, yun naman talaga eh. It's all for your motherland. Kasi, hindi infinite ang time natin sa mundo. Kaya dapat inaalagaan natin ang bansa natin, mga resources natin, mga kapwa't Pilipino. Yan ang natatanda mo sa tatay mo, no? Oo. Pagiging mga kababayan ko. Yes, very patriotic. Dapat na malaman mo. Very, very. So yan, lagi mo kinakanta ba? Pag may mga performances ka? Ako, paborito kong kantahin yung 1-800-96 kasi paborito kong linya niya yung ilan sa liderato dapat sa krus ipako. Kasi, yun nga, maraming in power na ginagamit sa mali yung power nila. Ano yung mga hindi mo makakalimutan mga memories mo with your papa? Ako Alam mas- ko namang 8 years old ka nun, di ba? 8 years old ako nun. Nagmamarka pa ba sa'yo na tatandaan mo pa ba? Ako kasi, nung bata ako, hindi ko na siya masyadong naabutan kasi madalas siya mag-show nung bata ako. Like, may Itbulaga na nga siya, and then mag-show pa siya sa clowns, sa gabi. So, naabutan ko na lang siya bago mag-school the next day. Naabutan ko siya kasi doon ako natutulog sa kama nila. Ako, si Papa, si Mama, tsaka si Clara. 4 kami. Tapos, yun, may naalala ko one time, birthday ko noon. Mahilig kasi ako sa video games dahil sa kanya, kay Papa. Siya yung talagang new technology, pinapakita niya sa amin. Pinapagyabang niya sa amin. Oh, may PSP, gano'n. Bago pa lang yung PSP noon. Ang gift sa akin ni Papa noon, nagtutulog-tulugan siya. Sabi ko, Papa, it's my birthday, wake up! Ay, nagumising. Kunyari, nagpapanggap siya. Tapos biglang, sabi niya, gumagano'n siya sa tiyan niya. Nakasando siya noon eh. Sabi ko, ha, ano yun? Tapos, inangat ko yung sando niya, may memory card ng PSP. Para sa akin, wow! Ang laki ng storage. Parang, wow! Surprise Surprise niya sa akin yun. So, yun, never ko makakalimutan yun. Pero, syempre, ang papa mo ay namatay sa Leukemia. Okay. So, lahat ba ng anak niya nagpapa-check up? Baka, alam Well, mo yun, di ba minsan may mga gano'n na kailangan lahat tayo magpa-check Yes, up dapat lahat nagpapa-general check-up kasi kailangan alagaan yung body. So, ginagawa niya yun? Yes. Oo. Para lang alam mo yun, di ba? Syempre, Yes, pagkapraning tayo. Everyone, kung kaya nyo, magpa-general check-up kayo as much as you can. So, dahil ngayon ay you live independently. So, hindi ba nagwo-worry sa'yo si Mama Pia mo na asan ka na? Anong ginagawa mo? Baka mag-iingat ka. May mga Ganyan na ganyan siya. Pero, alam naman niya na pandito na ako sa edad na hindi na niya kailangan dapat mag-worry. Kasi syempre, para sa akin, dapat i-enjoy na rin ni Mama yung buhay niya. Kasi matagal na niya kaming inaalagaan eh. So as much as possible, tinatry kong maging responsible for myself para hindi na siya mag-worry. So, yun, lagi ako nag-good night sa kanya. Para alam niya, safe ako, buhay pa rin ako. Yun lang yung gusto niya. Malaman niya, buhay pa yung anak niya. Kasi, syempre, kung may anak ka, pag hindi nag-reply, anong iisipin mo automatic? Baka na-aksidente, di ba? So yun, as much as possible, nag-good night ako lagi. Yun. At least naiintindihan nyo. Oo. Iiba kasi, Opo. sabi parang, ang annoying na ng mama ko. Opo. Di ba may mga ganon? So sa inyo, hindi, normal. Well, nagkaganyan din naman ako na face. Yung parang, ano ba yan? Ang kulit ni mama. Buhay pa naman ako. Pero, intindihan ko naman siya. Like, gets ko as a parent na... Well, ako di ko gets. Wala pa akong anak. Pero gets ko naman na kung ako, magiging parent ako, gusto ko rin ganun ako sa anak ko. Na mag-reply siya sa akin. Good night man lang, every night. So, kumusta ang buhay ni Arkin? Ngayong siya yung nagsosolo na. Medyo mahirap ba? Or kumusta ang mga bayarin, ang mga bills, ang mga pang-araw-araw mo, tapos nakakabili ba? Walang kotse, nag-LRT lang. Very challenging yung independent living. Pero I'm happy naman kasi everyone has to go through living alone. So, I'm fortunate enough na may natutulugan pa rin ako. Hindi ako sa labas natutulog. I'm always thankful to God na blessed ako. In any situation, always be thankful. So, marunong ka na mag-budget. Yes. Tinutulungan ako mag-budget. Tinutulungan ako. So, ano yan? Parang like, bukod dito sa mga part-time jobs mo, meron ka pang iba? Like, live selling lang? Lately, mga live selling lang. Live selling. Well, tinatry ko rin maging streamer. Like, nagsistream ako ng mga laro ko habang nag-gaming kasi gamer talaga ako eh. So, bait-bait mo nga raw sa Valorant. Bait-bait mo raw doon. Opo. Well, mabait ako pag ka-team kita. Pero pag magkalaban tayo, tatry kitang barilin. In-game. Sa game, oo.
So, ano ang maipapayo mo sa mga bata ngayon na yung iba kasi nagpipilit maging independent. Yung iba naman ayaw, takot. Siguro, di ko naman kayo pipilitin, pero when you feel like it's right na, that's when you should go. That's when you should spread your wings. Kasi para sa akin, pag pilit ka, may hirapan ka. Pero kapag pinilit mo naman, mas mahihirapan ka. Kasi kailangan mo talaga ng knowledge eh. You have to ask. Kahit na alam kong iba dyan na gusto maging independent, ang hirap magtanong ng advice. Kasi syempre gusto nyo, ma-pride, ma-ego. Gusto nyo, gusto ko, ako gagawa. I'll find my own way. Hindi. Always ask for help from your parents. Kasi they will always love you. They will always want the best for you. So always, please, ask your parents for help. And tell them you love them. Best advice you heard from your mama? In terms of pag nagpe-perform ako, laging sinasabi sa akin, kahit ilang tao man yung pumunta, kahit isa lang, 50 or 100, always give your best. Always. Kasi yan yung reputation mo eh. Parang pag ginawa mong petics lang, how will that reflect on you as a person? Parang you have to always be all out. Regardless kung ilan man yung nanonood. Yung message mo sa mga nagmamahal pa rin sa papa mo? Maraming salamat po sa unending support nyo sa family namin. We'll always try to make you proud kada performance namin. Sana maramdaman nyo na buhay pa rin si Papa, si Francis M, pag nakikita nyo kami. Kasi yun yung gusto namin na maramdaman nyo na hindi siya nawala. Nandito pa rin. 8. Kumbaga, hindi nawala si Francis M, nag-multiply siya. Nandun ba kayo sa punto nyo na dahil buhay pa sa alaala ng mga tao si Francis, na i-compare kayo? Yes. Hindi ko may iwasan yung comparison ng tatay ko sa sarili ko. Pero, or lagi kong sinasabi sa sarili ko, this is what Papa would have wanted for me. Kasi, yun lang naman yung gusto nila ni Mama. Gusto nila masaya yung anak nila. And as long as wala akong ginagawang masama, wala akong tinatapakan, wala akong bisyo, as long as I'm fulfilled and happy doing my own thing, they're also happy for me. Sumaludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumanggi, pinagnanakawang lahi at sila'y naghari, hanggang ngayon pa rin sila pa rin na nakaupo, ilang daang taon mula noon nakagapos ang ating mga kamay, nakapiring ang mga mata, dila ipinuputol pag ika'y nagsasalita. Tulad ni Rizal na panulat ang pinairal, si Andres ay pinatay ng kanyang mga kakulay. Yo hablo Espanyol, si Senyor Conyo. Ako ay isang mestisong Indio po. You a friend of Uncle Sam, yo my man I am. I don't speak Tagalog but I try to understand. Pilipino ka ba? Banzai, Shinjimai, Dorobo, Kedomo, to Oto, Kumai.